Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe na rin at paki-follow sa Donmar TV sa mga hindi pa nakasubscribe para ma-notify ang inyong cellphone kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. Sa mga hindi pa, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Bakit ba dinadivert ni Bongbong Marcos itong issue sa budget? Kasi po, alam nila, ang Marcos administration, alam nila na natuklasan ng taong bayan na hindi po maganda ang ginawa nila dito sa budget natin. Alam ng taong bayan. Okay? So, dinadivert nila sa impeachment ni VP Sara. So, ano ba ang mga hinanaing ng taong bayan ngayon patungkol dito? Ito papakita ko sa inyo. Inflation o ang bilis ng antas ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ang isa sa problema dapat natutukan ng pamahalaan ngayong taon 2025. So, ito itong balita na ito, ini-emphasize na ang taong bayan, ang problema ng taong bayan is gutom. Okay? Sobrang mahal ang mga bilihin under the Marcos administration. Okay? Meron tayong mga kababayan na hindi po makakain ng 3 beses sa isang araw. Meron ng iba dyan, halos wala ng kain. Okay? Yun ang pangunahing problema. Pero bakit? Bakit? Hindi... Magti 3 years na si Bongbong Marcos, hindi niya ito nagawa ng solusyon. Diba? Heto pa, mas lalo pang nagalit ang taong bayan nung nalaman nila na zinero budget ang PhilHealth. Meaning to say, na-realize ng taong bayan na ito palang si Bongbong Marcos. Walang pakialam sa kalusugan ng taong bayan. Tapos, sinundan pa ng Department of Education na alam naman ng taong bayan na ang pangunahing budget na dapat ilaan sa ating konstitusyon ng Republikang Pilipinas ay edukasyon. Pero anong ginawa nila? Mas nilakihan pa nila ang budget ng DPWH kasi may makukuha silang doon. Under the DPWH, sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, nandyan po nanggaling ang mga korupsyon. Especially dyan sa mga contractors. So, meaning to say, walang pakialam itong administrasyon na ito sa kaalaman o the future ng ating mga mag-aaral. Mas lalong nagagalit ang taong bayan. Pero, yan. Hindi nila tinututukan yung mga problema na yan. Wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila, hahawak sila ng pera, mga ayuda, dahil mamimigay sila ng ayuda para maging mabango ang kanilang pangalan. Eto, panoorin. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, dapat maramdaman ng mga mahihirap na Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin na sa nakalipas na taon ay patuloy na tumataas. Tulad na lamang ng presyo ng bigas at produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa Kadiwa. 44 pesos naman ang imported commercial rice, habang ang local commercial rice... ito namang mainstream media. Huwag nyo kaming linlangin dyan sa kadiwa-kadiwa na yan. Hindi lahat ng parte ng Pilipinas merong kadiwa. Hindi yan 40, 44, 42 sa kadiwa. How about those people na walang access sa kadiwa? Bumibili sila ng rice na 60 to 70 pesos per kilo. Wag nyo nang ibalita yung kadiwa-kadiwa na yan. Useless yan. Useless yan. Hindi lahat ng tao maka-access niyan. Mga BO talaga kayo, ay nasa 42 pesos per kilo, habang nagkaroon naman ng rollback sa produktong petrolyo bago magpalit ng taon. Huwag niyong ilin lang ang taong bayan na 42 yung kadiwa. Hindi
Kaunti lang yung kadiwa. Sentimos ang nabawa sa presyo ng gasolina at diesel, habang 90 sentimos naman sa kerosene. Noong Nobyembre, tumaas sa 2.5% ang inflation rate mula sa 2.3%. Sabi dito ni Kaligwat Vlog, Don Mar, si Jam Magno, tingog party list pala. Oh, tingog party list. Nag-explain about sa PhilHealth. Oh, Kaligwat Vlog, sabihin mo kay Jam Magno, bumili siya ng utak. Okay? Malaki ang naging kontribusyon ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Bukod rito, ayon kay Professor Coronacion, dapat ring solusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ng korupsyon. Di ba? Dapat solusyonan ni Bongbong Marcos ang issue ng korupsyon. Kasi po, sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, I think I shall say na ang presidente na pinakamaraming korupsyon na nangyari under the Marcos administration. Grabe. Ayan o, tingnan nyo. Si Kimbo, si Suarez, nandyan pa si Bacolao, si Martin Romualdez, Zaldico, si Charis Pimpenko, sino yung anak ni Bongbong Marcos? Ano yung sabag nito niya? Charis Pimpenko tuloy. Sino to siya? Kalimutan ko na pangalan nitong anak ni Bongbong Marcos eh. Charis Pimpenko tuloy na sabi ko. Basta siya. Kalimutan ko. Na rin ito sa naging usapin sa 2025. Sandra Marcos. Sandro Marcos. Ikaw talaga mixed duhina ha. Sandro Marcos. Oh, yan. Nandyan si Sandro Marcos. Oh, akala ko kasali si Charis Pimpenko yan eh. National budget. Another one is corruption. O kinakailangan na maging... Kasi ito lang national budget na talagang sumama ang imahen. Sabi dito ni Professor Dennis Coronacion ha, i-emphasize natin itong sinabi niya. Kasi baka another one is corruption. Kinakailangan yan maging kasi ito lang national budget lang na ito ang talagang sumama ang imahe ng administrasyon. Meaning to say, itong nangyari po na national budget na ito, sumama talaga ang administrasyon on the eyes of the Filipino people. Isa sa mga dahilan dyan, Martin Romualdez. Ikaw, una. Yan ang pinakauna. Okay? Kaya sumama yung budget na yan. At di ko lang alam bakit itong mga ilan sa ating mga senador sumang-ayon rin. Di ba? Wala talaga. So, ang punto dito, bakit walang solusyon si Bongbong Marcos dito? Bakit hinahayaan lang niya itong mga pangyayari na ito? May tanong po ako sa inyo, Bongbong Marcos. Takot ka ba kay Martin Romualdez? May hawak ba si Martin Romualdez na ikasisira sa inyo? Tanong lang yan, ha? Administration, kasi parang lumalabas nga ang kanilang inatupag, ang kanilang binigyang prioridad ay yung self-interest nila. Tama. Ang inaatupag, itong administrasyon na ito, itong sina Bongbong Marcos, itong mga BICAM na involved, ang inatupag ninyo, ang self-interest ninyo. Wala kayong iniisip na pagbabago sa taong bayan. Hindi nyo lang, meron man siguro pero parang frontage lang ba? No? Disguise lang na, tutulong pero wala. Huwag nyong linlangin ang taong bayan sa ayuda na yan. Ang gusto po ng taong bayan, kaalaman.
Kaalaman. Ha? Tapos, mag-invest tayo sa kalusugan ng taong bayan. Anong gusto nyo? Mamamatay lang ang taong bayan? Kayo lang ang busog? Hindi nyo bigyan ng sapat na budget ang PhilHealth kasi wala kayong pake mamatay lahat ng taong bayan. Basta kayo lang ang nasa taas. Yun ba? Nagtatanong lang kami. Kaya sa public interest. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, krisis Iba namang analyst ito ha. sa edukasyon ang isa sa mga dapat tutukan ng administrasyon na pangunahing nakakaapekto na sa Yung isang political analyst naman, ang kanyang gusto is ang edukasyon sana ang bigyan ng malaking budget. Kaya ngayon si Angara, hirap na hirap si Angara eh. At least ikaw Angara, alam mo na ngayon ano yung pinagdaanan ni VP Sara. mga kabataan. And the problem also encompasses a lot of other problems like youth crime, the digital literacy of our young people. So the Ito ha, inflation, trabaho, education crisis, dapat tutukan ngayong 2025. Inflation meaning, alam natin, mahal talaga ang mga bilihin, no? Pagkain. Kasi kung hindi kakain ang taong bayan, mamamatay tayo. Trabaho, ito dapat ang tututukan. Kasi hindi po tayo makabili ng mga mamahalin na pagkain kung wala tayong trabaho. Edukasyon, paano natin, ito connected ito lahat eh. That's why gusto niya unahin ang pagtuunan ng pansin ang edukasyon. Kasi through education, makapagtrabaho ang taong bayan. Kapag makapagtrabaho ang taong bayan, may pambili na tayo sa mahal na mga pagkain. Diba? Yan ang gusto niyang mangyari. Tapos, sabi ni itong, baka akala ni Bongbong Marcos na ganyan lang kadali itong Department of Education. Hindi ibig sabihin na Department of Education, mga classroom, mga guro lang nakafocus ang mga expenses. Hindi. Alam nyo, sa totoo lang, we are too behind when it comes to knowledge. Ang dami po, ang edukasyon kasi sa buong mundo, laging tumatakbo, laging nag-a-upgrade. Pariha lang yan sa mga cellphone ninyo, di ba? After 1 or 2 years, wala, yung cellphone ninyo, mag-a-update na naman yan, update ng update yan. Kagaya rin ng education. Dito, ang education sa Pilipinas, sa totoo lang, wala. Hindi po na-update. Hindi po na-update. Sa totoo lang, marami pa po tayong dapat, we will give expenses, no? Mga facilities. Example lang ha, yung mga liblib na lugar doon sa bukid, hindi man lang sila nakahawak ng microscope. Sa subject na science, hindi sila nakahawak ng microscope when they are in high school. Pagdating nila sa college, wala. Hindi sila, pagdating sa college, they are behind. That's the tendency na sila po ay wala. Babagsak sila sa kanilang eskwela. Kawawa. Okay? Example lang yan. Kaya nga sabi ko, bigyan nat yung mga paaralan sa bukid, kulang talaga ang mga facilities nila. It's not enough na classroom, bigyan ng TV. No, it's not enough. Ang dami pa pong mga facilities na dapat natin i-provide sa kanila. Kasi if you want better education, ang isang eskwelahan, kailangan yan, computers. Yung mga updated computers. Dapat may mga technology sa when it comes to English. Meron po tayong mga softwares ngayon, no? Na mapadali ang paano i-deliver yung English. Okay? Sa science naman, updated na mga microscopes. Hindi lang microscope ha, ang dami pa. Okay? When it comes to also sa mga ano pa ba? Mathematics.
you need computers. Updated computers. Para naman sa ganun, at least makahawak ang estudyante natin kung papaano ito patakbuhin. How to program. Diba? Ang dami po. Mga technology ang ating i-improve sa mga bukid na mga paaralan. Pero, in reality, doon, saan sila? Wala ngang classroom. Under the coconut tree sila nag-study. Pagdating ng college doon, babagsak sila. Ending, dahil babagsak sila, wala. Ano na lang sila? Kukuha na lang sila ng trabaho ng undergraduate. Kawawa. Itong administrasyon na ito, hanggang dyan lang ang utak nila. Gusto nila ang trabaho ng mga taong ito undergraduate lang. Ayaw nila na maging doktor tayo, nurse, o kung ano, engineer. Ayaw nila. Kaya nga kawawa yung mga nasa bukid eh. Walang problema dito sa mga cities. Okay? Kasi kompleto ang kanilang hindi nga kompleto. Di ba? So, it's very unfair. Marami pong mga magagaling na utak na nandoon sa bukid, pero hindi, pagdating dito sa city, wala na. Wala na sila. Di ba? Yan ang ini-emphasize ng taong ito, itong analyst na ito. Okay? We need to improve not only the facilities and the sahod ng mga guro. Ang dami pa pong dapat nating pagtuunan ng pansin that will cost a lot of money. Pero bakit ikaw, Bongbong Marcos, binababaan mo yung budget ng education? Bangag ka talaga. Education crisis is not just about the DepEd, about classrooms, about the curriculum, no. Bukod rito, dapat rin anyang tingnang mabuti ng pamahalaan ang kalagayan ng maritime economy. It also encompasses a lot of serious issues as well, like our maritime security, no? Our the health of our seas, the health of our maritime environment. Paliwanag ni Attorney Yusinko, ang mga isyong ito ay dapat natugunan ng administrasyon dahil hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon ng nakataya rito, kundi ang mga susunod pa. Nel Maribuhok, UNTV News. Ito sa totoo lang meron nga akong nakita na post ni Sas Rugando Sasot. Okay? Pinakamahirap na lugar na titirhan. Nung una, Nigeria. Pangalawa, yung Pilipinas.